At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na balita ang yumanig sa bansa matapos matagpo ang patay na ang di umano'y kabit ni First Lady Liza Smags. Ang pagkamatay na ito ay nagudyot ng iba't ibang haka-haka at ang ilan ay tinuturo pa si President Kuting ng Norte Jr. bilang mastermind ng krimen. Maraming katanungan ang bumabalot ngayon sa pagkamatay ng isang lalaking sinasabing karelasyon umano ni First Lady Liza Smags. Ang nasabing biktima ay natagpuan sa isang eksklusibong hotel sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga ulat, wala ng buhay ang lalaki nang madiskubre at may mga indikasyon umano ng foul play. Ayon sa mga otoridad, masusing iniimbestigahan na ang insidente. Nakapanayam ng ating mga investigador ang ilang malalapit sa biktima na nagsasabing may mga pagbabantay itong natatanggap bago pa man ang insidente. Isa sa mga pangalan na lumutang ngayon ay sa investigasyon ay si President Kuting ng Norte Jr. Marami ang nagtataka at nagtatanong ano nga ba ang kinalaman ng Pangulo sa trahedyang ito. Batay sa mga impormasyon mula sa mga hindi pinangailangang source, nagsimulang mga spekulasyon ng ilabas ng ilang saksi ang posibilidad na may kaugnayan si PBBM sa nangyari. Ang nasabing babaeng biktima ay di umano'y nagkaroon ng lihim na karelasyon sa loob ng mahabang panahon na tinatago sa publiko. Gayunpaman, wala pang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo sa nasabing krimen. Sa kabila ng mga lumalabas na alegasyon, maring itinatanggi ng kampo ng Pangulo ang anumang kaugnayan nito sa insidente. Ayon sa opisyal na pahayag ng Malacanang, walang katotohanan ng mga paratang at itinuturing nila itong isang desperadong hakbang upang sirain ng Pangulo at ang kanyang pamilya. Umapela rin sila sa publiko na huwag magpadala sa maling impormasyon at hintayin ang resulta ng formal na investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang mga otoridad sa kanilang pagsisiyasat upang matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng krimen. Ang kasong ito ay inaasahang magdadala ng matinding epekto hindi lamang sa personal na buhay ng mga sangkot, kundi pati na rin sa politika ng Pilipinas. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Time na hindi ko pa nakikita yung actual video. May mga words siya na hindi, kumbaga parang, di ba yung sinasabi niya doon yung, Hi Louie, I have a favor to ask you. Diba sabi niya, Amin Bacolod, campaigning for my hobby. Sabi niya, kabisado ko na nga campaigning for my hobby. Look, yung pala pinapakita niya yung kanyang t-shirt, di ba? Nung audio pala yun, hindi ko mag-gets. Anong pinagsasabi to? Campaigning for my hobby look? So hindi natin mag-gets, hindi natin ma-picture out, ma-visualize kung ano yung sinasabi niya. But since lumabas na yung video, so yung sinasabi niya, I'm campaigning for my hobby look. Tapos pinapakita niya yung logo ng t-shirt niya. And then sabi niya doon, I'm with Mary Chris and bunch of gay people. Okay? So naintindihan na natin yon kung ano ibig niya sabihin. So ganun pa man, balikan natin, ano ba yung video na yon? Kasi yung mga, well, yung iba, sige, hindi masyado naintindihan, yung hindi nakakasunod sa vlog. Ang sabi, ano ba daw masama doon na tinulungan niya yung kaibigan niya na si FLTC doon sa pag-ayos ng mga documents to get the kids and the mother, di ba? Para ma-extract nga na to get, para ma-kidnap o ma-extract. So, hindi naman pwedeng ganun na kung dumadaan ka sa due process, may isang jutang ginina na Lisa Marcos na puwersahin o makipagbiga-biga o magpa-cute sa asawa ng DFA Secretary, you know, si Teddy Boy Locsin nga, na i-push o tulungan siya para i-manipulahin ang mga dokumento para i-expedite ng illegal. Okay? Illegal kasi manipulated lahat ang ginawa niya. At na-explain na rin natin yan at for sure, sabi ko one day, yung biktima, si DM, Sister's Mother, short for DM na tawagan. Si DM parang MD, Mother Dragon. Okay? Si DM, I hope maikwento niya later on at hindi lang maikwento. Sabi ko nga, alam nyo, after vlog ko kagabi, ang dami talaga nagme-message sa akin na nanglubo sila. Sabi ko, tutusin, hindi ko na ito ginagawa Trabaho ito ng Kongreso at Senado na panagutin si Lisa, panagutin si FLTC, hindi ko to trabaho. Diba? Sila ang sumusweldo sa pera ng bayan. Pasweldo sila, Kongreso, Senado, bakit si Maharlika at kayo
ang patuloy na nagngangabels at nagsispread ng ganitong informasyon na dapat ang gobyerno ang gumagawa. Pero syempre, alam naman natin, nakasabwat mafia nga itong Marcos Jr. na ito. Mafia sila. So ngayon, mga kababayan, yung video na yon ay nagpapatunay na noon pa lang, talagang ito si Lisa, ano na siya, miyembro na siya ng sindikato. Kaya no wonder, galit na galit siya kay Digong noon, kay PRRD, even during the administration, sinasabi niya sa akin, di ba, na i-push si Puting Jr. Yung pala, mayroon na silang sabuatan dito sa kanilang mga smuggling business. Itong si FLTC, si Michael Ma, di ba? Kaya pala masyado silang nagutom nung panahon ni Duterte. Hindi sila nakaporma. Kaya galit na galit kay Digo ngayon. So, anyway, mga kababayan, yung mga hindi pa masyado maintindihan, yung video dito sa extraction or kidnapping, I hope po mapanood ninyo yung vlog ko about nung November, January, basta yung about extraction. Panoorin nyo na lang para mas maintindihan nyo kasi mahirap naman magpaulit-ulit. But sabi ko nga, one day, sana maimbita natin yung DM o yung distressed mother para maipaliwanag niya ng gusto. Kasi ang issue dito, it is more than extraction or kidnapping. Hindi lang po ang issue dito na illegal o minanipula, pinabricate ni Lisa sa tulong ni Teddy Boy Locsin. Mananagot si Teddy Boy Locsin dito. Kung matino ang Kongreso natin at Senado, kung we're just thinking na kunyari lang, hypothetically, okay? Matino, mga kababayan, dapat ipatawag again si DFA, si Teddy Boy, lahat ng sangkot noon. Hindi po pwedeng porket kaibigan ni Lisa at kasabwat niya si FLTC sa kanyang mga illegal activities, illegal business, ay pwede na ang isang taong manipulahin, magpa-issue ng passport sa mga bata. Then napag-alaman natin, ayon sa ating source, actually after natin mag-vlog, Ms. Maharlika, tanungin mo si Lisa kung inisyuhan ba nila ng diplomat passport itong si FLTC in and out, kung saan man niya gustong pumunta ng bansa gamit ang diplomatic passport sa paggawa ng kanilang mga illegal activities. Okay, so yun yung tanong natin. Well, actually hanggang tanong lang naman tayo dito, kailangan ng aksyon. 'Di ba? Kung didedmahin ng Kongreso, which is yun ginagawa nila, Kongreso at Senado, ang ating mga expose dito, mga palangga, magiging walang saysay kasi magkakasabwat sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pwedeng umaksyon dito kayo, taong bayan. Kasi Congress, wala na tayong pag-asa. Ang issue sa pulburon, dinidedma. Itong 1.8 tons, di ba, napakita ang gilas ni Kuting, dyan sa Batangas, naging 1.4, naging 1.2, pababa ng pababa, di ba, parang spaghetti, pababa ng pababa. So, wala na tayong maaasahan sa gobyerno ni Marcos Jr. The ultimate solution is to karayin sila palabas. Okay? Karayin sila palabas ng bongga-bongga. Yan yung solusyon dito. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, mananawagan tayo kung naririnig tayo ni DM. I think kailangan niyang magsulat sa Congress, sa Senate, sa Congress, Senate na rin, sa lahat ng departamento na para magkaroon ng investigation dito dahil wala nang laban ng itong distressed mother, walang laban sa korte sa Pilipinas dahil hawak lahat yan ng mafia na si Marcos Jr. Kahit kayo dyan, kayo na may mga kaso na, especially yung mga kawani ng gobyerno na ginigipit kayo, tinatamnan kayo ng kaso, wala kayong panalo eh. Dahil si Lisa lahat na hawak na sa leeg yan. Demonyo to eh. Mga palangga, ito ang sabi nga ng Atty. Glenchog, national problem. Paulit-ulit natin sinasabi dito na kailangan nyo nang mag-speak up day. Like ngayon. Okay. Etong Maisog Rally. Okay, pumunta kayo, yan, no? Ayan. Ayan, pinost natin yan, di ba? O, ayan, ano. Okay, Maisog Rally. April 28, ngayon yan sa Pilipinas. O, 5 p.m. Maaga pa naman dyan ngayon. Bustos Bulacan. Transparency, accountability, peace, and security. Ano ba ito, mga palangga? Pinipigilan ng Malacanang, ng mga hegemonyo. Kasi, bakit? Natatakot sila. Kasi may post si Palangga, okay, si Manong J. Sonsa. Okay, ano sabi ni Manong J. Sonsa?
ito na ang sinasabi sa kaka-anti-China ng Pilipinas, unti-unti nang madarama yung balikwas sa trade and commerce. Ngayon, saging, bukas, nariyan ang pinya, durian at ang pinakamalala kapag pinauwi ang mahigit sa 500,000 OFW sa Hong Kong, Macau at mainland China, mawawala ng kabuhayan kalang mga pamilya, mahinto ang mga anak nila nag-aaral at walang mabiling gamot. Okay, ito ibang issue to is China. But anyway, ito 24 minutes sabi niya, Mayor Francis Albert, Juan Boses, Bulacan. Good morning po. Bakit kinailangan mong palagyan ng tarpaulin na may babala iyong pribadong lupa at maglagay ka pa kunwari ng isang attorney Jose M. Cruz? Ito hayagang panloloko upang kunwari ay walang rally na magaganap ngayong araw. Kausap namin ang mismong may-ari ng lupa at sinabi niyang hindi siya naglagay ng babala sa tarpaulin. Sinabi rin niya na hindi nila abogado yung attorney M. Cruz na yan. Sabi niya, ikaw Mayor Juan ang ituturong nagpakabit nito. Kung totoo ito, Mayor, hindi po ba parang gawain ito ng isang bangag? Katulad yung mga jutang jenis ng mga bangag yan. Post ni Manong Jason sa. So, sabi nga natin, hinaharangan nila. Pinipigilan nila yung boses ng Pilipino. Kasi nararamdaman na ni Kuting nahihilain sa dyan ng taong bayan. Sa involvement sa smuggling. Imagine yung panluloko sa inyo. Yung pag-appoint kay Michael Mann, nasabi nga ni Attorney Vic, nauna pa yan sa ambassador ng China. Diba? Yung speaking special envoy. Hanggang ngayon, walang publication. Itinago nila sa taong bayan, lahat ang dami nilang impeachable offense. Pero hindi nga tayo maubra-ubra sa Kongreso sa ngayon dahil nandyan si Martin Romualdez. Nakasabwat din ni FLTC, kasabwat din ni Lisa sa kanilang mga illegal activities, illegal business. Kaya paulit-ulit kong sasabihin kong matino, ang ating gobyerno, ipatawag si Lisa, ipatawag yung FLTC, ipakantahin lahat ng mga taong sangkot na ang pera ng bayan ay tinatransport nila sa Singapore, sa Virgin Islands, sa mga offshore accounts. Diba? Kung ito ay gagawin lamang ng Kongreso at Senado, but sad to say, kayong mga Pilipino, kasama ko, no? Tayong mga Pilipino, especially kayo dyan sa Pilipinas, kawawa talaga kayo. Akala ninyo, yung iba ayaw makialam, yung iba, bangag pa rin. Yung iba, sarado utak ko. Huwag niyo pansinin si Marlica. Pero kayo ang nahihirapan. Habang nagpapakitang gilas or nagpo-cover up si Marcos Jr. nagpapatweetams na akala mo mga lovers, mga 16 years old, nakareregla lang si Lisa. May payakap-yakap, may ano tawag dyan, may pa date night, kaletsihan. Habang kayo ay binibilog ang utak, hindi kami kasali doon. Sila ay hinahakot ang pera ninyo, pera ng taong bayan, through sa mga illegal na negosyo ni Lisa with FLTC, with Francis Lloyd Chua. According to our source, pag yan tinutukan ng Kongreso, mananagot lahat yan. Makikita lahat na ang billions of pesos na pera ng taong bayan ay nasa iba't ibang panig na ng mundo, hinatid na nila dahil si Lisa lahat ang mastermind. Siya lahat, kaya dapat siya hindi lang ikulong kung mayroong gurgur. Napigaan mo ng dahan-dahan yung bawat gurgur ng asin, yun ang nararapat sa kanya. Asin at lemon. Parang what do you call that? Asin at lemon. Tacos, di ba? Yan. So ngayon, dapat silang ikulong sa dami ng kanilang ginagawa ngayon. Maawa kayo, paulit-ulit ko sinasabi, maawa kayo sa inyong mga kinabukasan. Right? Maawa kayo sa inyong kinabukasan dahil talagang uubusin nila ang pera ng bayan. So itong maisog na to, I hope makapunta kayo dyan ng bonggang-bongga. Teka, tignan lang natin. Okay? Ayan. Maraming kinasasangkutan itong si Lisa at saka si FLTC. Hindi lang po ito basta-bastang billion ang napupunta sa okay? Napupunta sa kanilang mga offshore accounts. Imagine ninyo, mga kababayan,
in less than 2 years, yeah, magto 2 years pa lang. Eto na ang ginawa nila. Tapos patatagalin nyo pa hanggang 4 months. Eh baka mga zombie na mga anak ninyo. Nakikita nyo na nakaganon na, hindi na makagula pa yung mga tao dahil bangag na sa droga. Dahil isa yan sa mga negosyo ni Lisa. Negosyo nila yan. Yan yung mga sinasmuggled nila. Kaya yung mga nahuhuli dyan, okay, yung mga nahuhuli, puro portrayal lang. Especially sa Batangas. Sila so kasabwat sa PDEA. PNP kasabwat. Yung mga tiwali sa AFP kasabwat, sino nakakampi nyo? Sino ang kakampi nyo? Wala naman akong power na pagkaanuhin sila. I hope yung magic wand ko may power. Sino kakampi nyo? You have to get up and speak up. Okay? Kailangan yung kuminos. Kailangan yung ipakulong kailangan makulong ni Lisa, matanggal si Kuting at makulong sila ng habang buhay. Sabi ko nga, kung pwedeng pigaan ng kalamansi sila dahan-dahan, you know what I mean? Yan ang pinaka-the best na parusa sa mga taong ito na grabe ang pagnanakaw, grabe ang kawalangian. Lahat pinasok nila. Droga, gambling, agricultural smuggling, bribery, loto, lahat. Name it. Minamadali na nila. Okay? Actually, nagmamadali na sila, nakarating sa atin kasi nararamdaman na rin nila, mga kababayan, na malapit nyo na silang hilain. Ngayon, nasa inyong mga kamay dyan. Okay? Nasa mga kamay ninyo kung paano sila hilain. Okay? Good evening, Mama Harlika. Just use. Tika. Sabi ni Edna von der Hyde, good morning, Mama Harlika. Just use the Sendwave app to send money to the Philippines. Oh, wow. Thank you. So, nakakuha po kayo ng $20. So, diba? Bongga. Okay. Thank you, Palangga. Okay? Oh. Kasi diktador ang mag-asawa kahit siyang binoto ng kahit hindi siya binoto ng taong bayan, sabi ni Ronald Gans. Okay, Dumaguete, Maisog Rally, next Tacloban Leyte, sabi ni Elsie. Ayan, sunod-sunod na yan. Barkadahan, forever puno ng kalamansi. Yeah. So, 28 na ngayon, di ba? Was it 28 ngayon dyan sa atin? No? Sunday. Okay, yeah, 28. So, sa 30, abangan ninyo yung Senate hearing naman doon sa investigating agent na kung saan ay didinggin dyan sa sala ni Senator Bato at ni Senator Pia Cayetano yung pagkasangkot naman ni Marcos Jr. sa Pulburon. So, eto yung mga topic natin everyday na hindi tayo magsasawang pag-usapan natin kasi pag kinalimutan natin itong mga topic na to, matutuwa ang mga Digimonios sa Malacanang. Yan ang gusto nilang ampatin na issue. Kaya nga, di ba, nagpapatwitams silang dalawa, may pa-Jollibee Ek-Ek, may pa-puppet, pakamukha ni Lisa, yung puppet, alam mo, di ba, bigyan daw sila ng puppet ni nung may-ari ng Jollibee, Puro ka-bullshitan ka-bullshit ba? Puro kabusita ng ginagawa sa inyo, pero lingid sa inyong kaalaman, talagang wala na. Yung pera, imagine mo 80-something%, di ba? 80% ng national budget for 2024 na-disburse na. So, ganun sila magmadali. First quarter of the year pa lang. Well, hindi papunta tayo sa second quarter. But again, nakita nyo kung gaano nila manipulahin ang pera ninyo. Kaya sabi ko, mga kababayan, tinaya ko na yung buhay ko dito, tinatarget ako ng mga hinayupak na to, talagang gugurdurin nila ako pag na-chepwa nila ako. But syempre, hindi sila dapat magwagi. Okay? Helen Federico, FLC, yes. Francis Lloyd Chua. Okay? Sa Bacolod kaya posibleng magkaroon. Mas cute naman po si Jollibee, sabi ni Ann Maribik. Oo nga. Okay. Wilfredo Mira, 84% inubos na ng mga bangag. Sir Bando, thank you Palangga. 81.2? 81 not 83. Okay. Kaya nga sabi ko 80+%. Isa 84. Okay. Basta 80 plus para safe tayo. Alright? Senator Zubiri, anong agenda mo? Jutang Ginemes, sabi ni Jun Lim Kao ko. Zubiri, ayon sa aking source, kasama si Zubiri. Okay? Allegedly, kasama si Zubiri dito sa sa mga kasabwat ni Lisa, sa mga nakinabang din sa illegal business.
Kaya paano kaya imbis na ni Zubiri yan? Kaya sabi ko sa inyo, taong bayan dapat eh. May mga senador, may mga kongresista na kadamay dito, nakasabwat nito, nila Francis Lloyd Chua, ni Lisa, ni Martin Romualdez. Imagine nyo, mga kababayan, yung mga taong, yung iba, hindi nyo naman binoto, di ba? Yung mga inilagay nila, puro sila papogi, puro akala mo, mga aakyat sila sa podium, di ba? Akala mo sila yung mga disente. Si Kuting aakyat sa podium para pasinungalingan yung mga lumalabas na mga video-video, mag-ingat daw sa AI, ganun. Magbibihis lang ng bonggang-bongga para kapanipaniwala. Akala mo sila ng kapanipaniwala. Pero ang totoo, sila ang mga pahirap sa bayan. Sila ang nagnanakaw. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya tignan nyo ulit, yung paggigipit sa mga rally, di ba? Lahat ng rally ginipit nila. Pinagtatanggal ang mga governors. Pinag-initan. Eto, Bulacan, pinag-initan. So ano ibig sabihin yan? Imagine nyo na sa social media age na tayo. Tapos ganun pa rin yung ginagawa nila. How much more kung walang social media? Eh talagang diktador, gugurgurin na lang kayo ng basta-basta kasi hindi kayo mababalita dahil kung hawak ang mga newspaper, okay? Yung mga media, mga publishing companies, di ba? Eh wala talagang malalaman ng taong bayan, but because of the new age right now, modern age, bagong technology, eh nalalaman ninyo. Kaya the ultimate solution naman nila, i-death threat, ugurgurin tayo, yung mga nagsasalita like me, ugurgurin yung mga rally dyan ngayon sa Bulacan, at gamit itong mga gobernador, itong mga mayor na ito, na kinakasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. Mga palangga, mga kababayan, mas makapangyarihan kayo. Mas makapangyarihan, okay? Anong no view count? Then, sing ka rin, mas makapangyarihan ang ano tawag dito? Ang boses ninyo. So yan ang dapat ninyong isipin. Yan. Babangon pala dahil lugi sa negosyo. Okay? Yes, pwede ba si Lisa ipa-disbar? Oo naman, hindi lang disbar, dapat pakulong ang habang buhay. Merlin Samurai Sabio, walang project itong government na to, sabi ni Ellie M. Boy. Naging jowa ba ni Vina si Subiri? Oo naman, open book yan ah. Diba? Open book yan. Anyway, so my skin is so glossy right now kasi meron akong bagong beauty regimen. Alright? Later on, I'm just trying it. Kapag sobrang effective, I will promote it. Pero right now, I have to try it first. Kasi mahirap mag-promote nang hindi mo nasubukan. Katulad ng Sendwave. I'm so happy. I've been using Sendwave for like 3 years. Diba? 3 years na yata ako nagagamit niyan. 3 years. O maybe magpo 4 years na. But anyway, so yata malangis-langis ang aking alintog. Pero, diba? Parang napansin ko na for 2 days pa lang ako gumagamit. Pero nakikita ko na yung aking bonggang-bonggang dramatization. Bagay sa'yo ang suot mong sombrero, sabi ni I'm good boy. Magtanong kayo dyan kasi actually itong vlog na to sabi ko magpapakute. Ako'y tunay na magpapakute. Magduyan-duyan lang ako kasi napakaganda ng weather. 62 here. Kung nasaan ako. The weather is 62. Dapat mag-rally ang buong Pilipinas, sabi ni Alder Rico. Planado pala talaga yan ng mga Marian, okay? Para planado talaga yan ng mga budol. Bandibo, yes, this is farmers look. O, di ba? Pala ko talaga maging farmers. Simultaneous rally now. Okay? Sino susunod na magugurbo-gorgor? Sabi ni Mema TV. Okay. Don Mar TV, I'm okay. Okay. Kumusta na po ang status ng Maisog Rally? Oo, tuloy-tuloy ang rally dyan. Kahit napilit na pinipilit pigilin nila, tuloy ngayon. Si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, noong Vice President election, puro pinyatas siya kay pag-BBM. Bakit ngayon tahimik siya, sabi ni Lucita Reyes? Yun din yung tanong ko.
Yung mga kaita, di ba, sinasabi ni Alan harap-harapan doon sa debate noong 2016 na, baka pati oras ko nakawin mo pa, di ba? Sinabi niya kay Kuting na magnanakaw, tahimik. So, yun yung mga tinitignan natin na mga politiko na hindi consistent yung pakikipaglaban nila. Unlike me, hindi man ako politiko, pero consistent ang pakikipaglaban ko sa pagnanakaw ng mga hinayupak na ito. Sabi ni Ives Lenibre, sabi niya skincare reveal naman. Oh yes, pero wag ngayon kasi I have to test first. Subukan ko muna 1 week. Pag sobrang makita ko talaga kasi ayoko nagpo-promote ng mga bagay-bagay na hindi ako happy. Ayoko mambudol, okay? Ayoko mambudol katulad ni Lisa Canas. So pag maganda siya at effective talaga, go. Okay? Alright. Proud Pinoy, 62F. 62 dyan. Talaga. Sensinitas. Pareho lang pala tayo talaga. I'm good boy. Thank you so much. Chris GB, Ate Marca 3 AM na dito sa UK. Huragok ba na kung maputi? Kaaga-aga daw. Nabatian niya naman ang boses mo. Chris GB, hello to the husband of Chris GB. Hi sir, how are you? Get some rest. Masyado ako maingay. Okay. Do you think if Mar Rojas will be magkakaposisyon during the Marcos regime? Nandiyan lang yan sa likod si Mar Rojas palangga. Wala pa siyang official pero nasa likod lang yan si Mar Rojas. Nandiyan lang yan. Walang immunity si Lisa, sabi ni Attorney Trixie, sabi ni Consuelo Sedigo. Tama yun, pero ang tanong, and this is my question, pag kinasuhan mo ba si Lisa ngayon na nasa poder pa sila, mananalo ba tayo? Hindi. Hindi tayo mananalo kasi hawak nila. That's a good question. Tama yun. Pero paano natin sila mapakulong? Paano natin mabayaran nila yung kanilang mga kasalanan? Hilahin sila palabas. So pag nahila na sila palabas ng taong bayan ng bonggang-bongga pa, nag-speak up na kayo, that's the time na filean sila ng case. Kasi ngayon may immunity si Kuting. Diba?